alam mo yung pag gumagawa ka ng kanta, nagsusulat ka ng kanta, hindi mo iniisip yung mga words na talagang pumapasok lang sila sa'yo. Nangyayari talaga siya eh. Karamihan ng mga kanta na pupunta sa ganun ay yung mga klase na kanta na hindi pinipilit ng artist, yung gumugulong yun lang yung mga words sa kanila. So, with Alam Mo Ba Girl, ganun din yung nangyari nun eh. Parang, alam mo ba girl, pagka wala dito, ako concerned. Alam mo ba sa'yo, wala, parang naglabasan lang talaga siya na ganun. Ako po Sir Bobby, and this is Rolling Stone Philippines Greatest Hits. Inspiration behind Para sa Streets. Parang, in a sense po siguro, parang love letter na rin siya from where I'm from kasi parang doon ko siya, with the song, parang tinry ko na kunin yung vibe ng lugar namin, which is yung Tomas Moraton. Tinry ko kunin yung vibe niya ng mga madaling araw, ng work days, mga ganun, Tuesday night na madaling araw, Wednesday night na madaling araw. Sa pag, may wala naman yung kalsada, ganun. Bukas lahat ng restaurant, bukas lahat ng bar, pero walang tao. Alam mo yun, yung mga taxi, walang laman. So, with Para sa Streets, parang ganun na nga rin siya. Parang ano na rin, parang ay na rin yung pinagkuhanan ko ng inspiration sa kanya, yung lugar namin. Sa intro nung anta, yung voice message na yun, ano lang yan, random voice message lang yan galing sa kung sino man siya. Wala, hindi naman siya well, alam mo yan, gawa nung kanta, medyo may humor yung kanta, medyo nakakatawa yung kanta. Tapos nung sinanya sa akin yung voice message na yun, well, hindi naman din seryoso yung voice message, hindi naman talaga niya ako ahantingin, uuugan, wala naman talaga akong dapat panindigan. Pero alam mo yun, nung sakto sinanya yung message na yun, ginagawa ko yung kanta. Alam mo yun, link yung humor nung dalawa. So nilagay ko na siya doon, kumagat. And ayan, parang nag-stock up naman siya sa mga tao. With Walang Mapa. Sa music video kasi nun, bata pa ako talaga eh. So alam mo yun, bilang rapper na, bibidyoan ka daw, MVan ka daw. Saan? Doon sa bubong, tara! At so, parang gano'n na lang din siya nangyari. Ano yun, parang ano siya sa akin nun eh, parang bata ka na rapper na parang, alam mo yung mga as usual na ngarap and things na gano'n. So, parang with the song, parang doon ko sinulat yung hindi niya na ako pwede gantuhin, hindi niya na ako pwede batayin na ganto-ganto lang, wala na kayong makakapasahin na ganto-ganto kasi ito na yung ginagawa ko ngayon, kumbaga. May nakikita ko na ako saan ako papunta, alam ko na yung pinaghihirapan ko ngayon. Kaya, ayun, siguro din yung attitude ng kanta, wala kang makapa. Yung time nga na yun, yung ginagawa ko yung kanta na yun, hindi naman sa pero siguro ay yung mga parte ng buhay ko na hindi ko masasabing nag-e-enjoy ako sa mga nangyayari, ganun. With dun sa kanta na yun, tas kung paano siya natanggap ng mga tao, alam mo yun, parang, kasi yung, alam mo yun, kung gaano kabigat yung kanta sa akin, natanggap siya ng mga tao, na kumbaga naintindihan nila na, ganyan yung ginawa niya, ganyan yung pinagdaanan niya, ganyan yung attitude niya. So, yun, dami rin nakakilala sa akin dahil doon sa kanta na yun. So, malaking parang key sa karir ko yung kanta na yun, Walang Mapa. Actually, feeling ko nung ginawa yung Antagonista, isa lang siya dun sa mga gabi na punta ka na studio, bored, wala kang magawa. Alam mo yun, naghahanap ka lang ng something, alam mo yun, something na mag-click sa gabi na yun. So yun, nagkataon, punta kami sa studio, kasama si Una, NJ. Yung beat na yun, nung pinakinggan namin. So, kung papakinggan nyo rin yung beat as itself, parang gano'n lang din siya spacey. Alam mo yun, parang hindi mo kailangan masyadong maggalaw-galaw kahit humiga-higa ka lang sa sopa. At the same time, nung nilalapatan na namin siya, parang gano'n din yung vibe na gusto namin ibigay sa track. Kumbaga, ayaw namin mawala yung pagka-laid back nung instrumental. So, actually, tricks ko yun eh. Pag nagsusulat eh, pag kunyari gumagawa ako ng hook, as time goes by lang, parang lately ko lang din, mga last year ko lang din siya natutunan na ginagawa ko, di ko napapansin. Kapag gumagawa ako ng hook, tinatry ko habaan yung mga words para, alam mo yun, mukhang parang siyang magtunog alon, kumbaga. Si Santo, di ko makita, mali siya, kung ano mali siya, hindi mo maaninag. So, parang mga ganun lang siya. So, hindi na, parang hindi na siya alam mo yun, komplikado pakinggan. Sabi ko doon sa kanta na, kasama mo ngayon ako, antagonista. Ayoko naman kasi magsalita ng ano man, pero ano man, pagdating doon kasi parang nakikita ko yung sarili ko bilang, siguro doon sa kanta, sabihin natin, nakikita niyo yung sarili na siya yung antagonista doon sa kanta in terms of parang siya yung kasama niya mag-bisyo, sabihin natin ganun, kasama niyang kasama niyang gumawa ng mga bagay na ayaw ipagawa sa kanya ng nanay niya, mga ganung klase, kumbaga. So, in the sense yun, ganun siguro yung pinalabas ko bilang antagonista dun sa kanta namin na antagonista. Downtown Q, actually sobrang na namin pag gumagawa kami ng kanta, sobrang natural na lang lagi, hindi namin nagpipilitan pa na parang sali ka dito, sali ka dyan, kasi
alas kami-kami na lang din yung magkakasama araw-araw, so parang naiintindihan na talaga namin yung isa't isa. So with them, sobrang dali lang palagi. So ano yun, pang kumpara sa mga, well, syempre pag ibang artist na labas sa grupo mo, kailangan mo mag-adjust. At again, syempre na ipag-collaborate ka. Pero pagdating sa kanila, parang kahit magbalagbagan na lang kami na, sige, sulatan mo yan, pag di mo natapos, baala na kung ano mangyari, kung matapos mo, ayos. Pag hindi, meron pa namang isa tayong grupo, pag ayaw niya, hindi ako na lang ulit, parang ganun na lang. So, sa kanila, wala na, parang mani na lang talaga palagi. Welcome to DTQ kasi nun talagang ayun yung mga panahon na nabubuo na kami bilang downtown, nabubuo na yung mga tropa. Parang kumukulit na rin. At the same time, ang init nung hip-hop scene nung mga panahon na yun. So, ang dami kong nakikita mga rappers na nanggagaling sa iba't ibang city na nakakatuwa at nakaka-inspire at the same time kasi nakikita mo na si taga dun, ganun yung ginagawa nila, si taga dun, yung ginagawa nila. Parang naglalabas yung mga Pokemon sa iba't ibang city. So, hindi ko naman sila nun, pero parang inaantay kung may lumabas na wala bang mag-conclusi dito. Pag wala talaga nito, ako nagagawa nito. Wala talaga. Parang ganun din yung attitude ko nung ginagawa yung Welcome to Dito. Walang gusto makina-QC. Sige na, akin na to lahat. Parang ganun. So, yeah, ayun, siguro, ayun yung storya nung ginagawa yung kanta, nung pinakinggan namin siya, magkakasama lahat. Saan, pag binabas mo yun, parang sagasa na yun. At yun, ganyan lang nga rin. Siguro, ano na lang yung, ayun na lang siguro yung pagka-hip-hop ko. Kasi parang ano talaga siya eh. Para sa akin na parang, para siyang thing sa hip-hop na hindi maiwasan ng mga rapper ipagmalaki o sabihin sa mga rap nila kung tagasan sila. Alam mo yun? Hindi ko rin alam kung bakit gano'n. Well, siguro kasi habang lumalaki ka, yung mga kasama mo, sila yung mga tumutulong sa'yo. At the same time, habang tumatagal yung panahon, nagiging proud ka na, eto kami, magkakasama kami dito kami nagmula lahat. So, yun, nakaka-enjoy i-share sa mga tao, nakaka-enjoy ilagay sa rap, nakaka-enjoy mag-picture, ilagay sa kung saan man na kami magkakasama dito kami lahat ng galing. So, yeah, ganun. Hindi ko kaya makipagtrabaho sa iba nang kagaya kung paano kayo magtrabaho ni NJ. Yeah. Parang, kasi yun nga, pag sa iba kasi pag lumalabas ka sa circle mo, syempre kailangan mo mag-adjust, kung ano mang kailangan gawin. Pero alam mo yun, pag ganun din eh, parang as the time goes by, parang nagiging komportable na kami ng mga kasama ko sa Bilong. Hindi lang si NJ, kami lahat. Mas nagiging komportable na kami lahat sa isa't isa na parang, gawin natin to, gawin natin yan, gawin natin to, gawin natin yan. Na nangyayari na lang, ganun na lang. So, hindi ko kaya kumanta ng live nung wala si NJ. Hindi ko kaya mag-perform nung wala si NJ. Wala siya, wala ako. Di ako pupunta dyan, di ako kakanta. Parang ganun na siya sa akin yan. Lagi naman, pag gumagawa kami ng kanta, hindi naman kami, alam mo, hindi naman namin lagi ine-expect na itong kanta na to makapunta sa ganyan o makapunta dito. Parang pag gumagawa na lang kami ng kanta, talagang pinipilit. Hindi naman pinipilit, pero as much as possible, tinatry namin na, alam mo yun, gawing best yung ginagawa namin kasi ginagawa na rin namin, so why not, di ba? Ayun yung nangyari, yung lumabas yung album in general, kung alam mo lang, yung stuck siya sa mga tao, gumulong siya ng ganung klase. So, alam mo yung pag gumagawa ka ng kanta, nagsusulat ka ng kanta, hindi mo iniisip yung mga words na talagang pumapasok lang sila sa'yo. Nangyayari talaga siya eh. So, well, sabi nga rin nila, karamihan ng mga kanta na pupunta sa ganun ay yung mga klase na kanta na hindi pinipilit ng artist, yung gumugulong yun lang yung mga words sa kanila. So, with alam mo ba girl, ganun din yung nangyari nun eh. Parang, alam mo ba girl, pagka wala dito, ako concerned. Alam mo ba siya wala, parang naglabasan lang talaga siya ng gano'n na, ayun, gumulong yung lyrics, gano'n yung lumabas. At the same time, gusto ko ilabas dun sa alam mo ba girl, yung humor ko. At the same time, kung paano ako, yung, alam mo yun, kung paano ako mag-boost ng emotion sa kanta. Pero, yeah, kasi ayun din naman yung gusto ko palabasin sa kanta, kung paano kumbaga, kung papakinggan mo yung alam mo ba girl, nakakatawa lang, yun nga, medyo uplifting lang yung beat, yun nga, medyo wholesome yung kanta, medyo uplifting yung kanta, yung tono, whatever, pero kung hihimay mo talaga siya yung lyrics, para siyang away na mag-asawa talaga eh. Actually, especially dun ba na second verse, nung patapos na yung second verse, kung ayun yung papakinggan mo, para sila parang alitan ng mag-asawa yung second verse na yun. So, ayun, gumulong yung mga words na yun, lumabas yun, nilabas yung alam mo ba girl, ganun yung nangyari, eto na ako ngayon.